Hello guys, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardiness Sir Mio Vlog. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon na ito. And for today's update and for today's video ay mag-ripat po tayo. Ito pong halaman na ito is tinatawag na Monstera Peru. Kapansin-pansin po na visible po ang kanyang medyo kulubot na mga foliage or dahon. So wag na wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman, variety, cultivar, type at cultivar ng Monstera Peru dahil napakaganda, dahil considered po siya as lucky charm, Vastu, feng shui at lucky plant po ng 2025. So ang kanyang dahon po ay malalapad po. So, isa rin po sa mga dahilan kung bakit po gusto ko siyang ilipat dahil inilagay ko lamang po siya dito. Pinopagate ko po ito sa pamamagitan po ng stem cutting, and sa kanyang pinakadulo ay medyo natuyuan po siya. So, tatanggalin po natin siya, ikakat po natin sa dulong portion. And ito. Then, I'm happy to tell you na thrive ang aking propagation. Isang tangkay lamang po ang aking hiningi sa aking kaibigan, and to my surprise, with proper guidance, with a proper care, and also minomonitor ko, proper monitoring of the plant, especially the humidity level, yung kanyang tubig at yung lupa na ginamit ko dito, and also yung location. So nagka-try po ang ganitong Monstera Peru sa isang humid or moist na lupa. So mas lalo pa siya makapagbibigay ng napakaraming ugat, posibleng makapagbigay ng maraming supling at suloy kapag iti-transfer, inilipat po natin siya sa isang espasyo na malawak. So I'm planning to repat this. So ilalagay po natin siya dito. Yan. So, tanggalin po natin siya sa pinaka-plastic. Ayan, ito siya. Ikat po natin. Or, pwede po natin siyang i-tear. Ayan. So, ito na po siya, guys. So, napakaganda po, diba? Ito yung kanyang propagation, guys. Napakaganda po, diba? Ayan. So, ilalagay natin siya sa white pot dahil perfect na perfect po ang kulay na dark green sa white pot na ito, dahil po mas lalo magiging maswerte ang halaman na ito kapag inilagay po natin sila doon sa isang pot na totally white, dahil napakaganda na combination, dark green to white po. So ang paglalagay po neto is ganito po. So babawasan po natin ang lupa na ito. Kakalahatiin po natin ito. So ilagay po natin siya dito. So itaktak po natin. So yung ginamit ko dito medyo may buhangin po siya. So although napakaganda naman po, konting buhangin po dahil kinuha ko po yung lupa na ito sa malapit sa ilog. Then ilalagay na po natin siya. Tanggalin po natin yung ibang lupa. Diba napakaganda, guys? Ayan. Ayan. Then, ilalagay po natin ang pinaka buong ugat niya sa gitna, like this. Then, i-rotate po natin ito. Ayan. Dahan-dahan po, baka maputol po ang kanyang pinaka tangkay. So, gagawin po natin siyang ganito. Circular. Then dito siya. Ilalabas po natin yung pinaka dulo. Parang ganito siya. Ayan. Ganito. Then ilagay na po natin yung lupa. Ayan. Napakaganda. So, bakit nga ba humingi ako sa kaibigan ko na isa rin pong kaplantita ng ganitong halaman? Dahil considered po siya as
Lucky Charm, kagaya ng sinabi ko, air filtering at air purifying plants din po ang halaman na ito. At napaka-epektibo guys. Simula po nung meron akong ganitong halaman, nung pinopagate ko, ay maraming blessing po ang dumating sa aming buhay na hindi po ako makapaniwala dahil tinanggal niya po lahat ng mga negative energies, bad omen, yung mga energies na hindi maganda, nakapag-promote ng good flow of energy, positibong energy. Rotate po natin, then lalagyan po natin siya dito. Dito sa mismong pinaka gilid. Ayan. Wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil Lucky Charm po, yung mga matutumal na blessing po ay kanyang tinatanggal. At simula po nung nag-propagate ako ay hindi po ako makapaniwala sa napakaraming benepisyong taglay neto sa aming negosyo, sa aming workplace, sa hanap buhay, sa aming pamilya. And then, maglagay po tayo ng slightly pressure para po maging intact po yung halaman at yung lupa sa ating planter. So, ayan siya guys. Ganyan siya. Okay? Oops. Ingat po tayo. Baka mabali po siya. Ganyan po yung pinaka-appearance niya. Circular po yung paglagay ko dito. Ayan, diba? Slightly pressure dito sa mismong gilid. Ayan. Kung pwede po kung may mga pebbles po kayo, mga marbles, or mga small rocks po, pwede nyo po siyang lagyan. Dahil nagsisilbing decoration din po yun sa ating halaman na Monstera Peru. Hindi ko muna siya didiligan dahil moist pa po ang ginamit ko na lupa dito. Ayan siya. Pagpasensya nyo po, medyo maingay po yung paligid dahil po yung kapitbahay po namin is birthday niya po. So nag-celebrate po siya with his family, with friends, and at yung coworker at yung relatives niya po. Ayan na siya guys. Ayan. Diba napakaganda po? So, ilalagay ko muna siya sa lilim para po hindi po masunog ang kanyang dahon. Although, ang ganitong halaman po is nagtatribe po sa init. Pero, I suggest wag muna kasi bagong ripat lang po. So, ang gagawin ko, imimiss ko lamang po siya ng ganito. So, lalagyan ko na, imimiss ko yung pinaka, dahon. Ayan. Ganyan lang po yung pagdidalig ko muna. Ayan. Napakaganda po, diba? So, ilalagay ko siya doon sa sa lugar na humid muna. At filtered sunlight po ang pinaka-best requirement para sa kanyang sunlight. Short update guys. Nawa po ay nag-enjoy po kayo dahil nag-enjoy po ako sa pagbablog dahil kasama ko po kayo sa aking update. Ingat po tayong lahat. Paalam guys, hanggang sa muli po.